You are beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depths of your love? You are beautiful beyond description, majesty enthroned above. And I stand in awe of you. I stand in awe. I stand in awe of you, holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. And you are beautiful beyond description. You are beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depths of your love? You are beautiful beyond description, majesty enthroned above. And I stand in awe of you. I stand in awe of you, holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. I stand in awe of you. I stand in awe of you, holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you, holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you.
Praise God, praise God. Check, check, check. Pasensya na, wala yung ating yung ating in charge sa sound. Oh, biglang tinawagan sa trabaho. Yan. Ang daming wala ngayon. Yung iba nasa hospital. Yung isa nasa morgue. Walang biro. Nasa morgue talaga. Kasi pinagkatuwaan daw sila, napuruhan daw yung kasama. Buti na lang, hindi siya. Oo. Nung last week, nung isang Sunday, ay na-aksidente siya. Ngayon naman, nasa morgue siya. Eh sabi ko, kaya pala meron siyang doon sa messenger, meron siyang mura ba yun? Yung kung saan sabi ko, nako Brad, usap muna tayo. Kasi, parang gustong gumante, nako, maawa ka sa katawan mo. Ayan. Praise God. Meron na ba? Meron na ba? Nag-chat na ba? Praise God, praise God. Kasi gawan natin ng paraan. Praise God. Check mic test. Hello. Check mic test. Nabago pati ang timple. So, 2 minutes. So, check mic test. Check. Praise. Check praise. Check praise. Check praise. Check praise. Okay. Check praise. Okay. Check mic test. Hello. Check mic test. Hello. Check mic test. Hello. Ayan. Okay na? Okay na? Ayun. Praise God. Okay na? Ayos na. Ayos na. Ayos na. Okay, yan. Doon tayo sa, praise God, balikan natin, konting review lang, konting balik ko lang doon sa na kung saan. Sabi ko nga, madaling tanggapin si Jesus bilang Savior, bilang Panginoon, pero mahirap panindigan si Jesus bilang Lord. Kasi bilang Panginoon, praise God, it needs surrender. Alam niyo po, ang kailangan pala para mag-mature, nagpipidback. Ang kailangan pala para mag-mature, hinaan ng konti. Ba't nagpi-feedback? Ba't may feedback? Ba't may feedback? Check praise. Check praise. Check praise. Tawagan niyo si Ann. Walang magagawa dyan. Check. Praise God. Check praise. Merong mic na bukas? May bukas na mic? Check praise. Check praise. Check praise, check praise. Okay. Check praise, yeah. Okay. Para mag-mature, ang number 1 requirements is what? It's not commitment, kundi surrender. I repeat. Okay. Ang kailangan ng bawat believer, number 1, bawat manampalataya sa Diyos na buhay, sa ating Panginoong Hesukristo, hindi muna yung commitment, kundi yung surrender. We need to surrender our life. Kasi pag sinimulan mo na isuko lahat ng bagay, kasunod ang commitment. Pero until and unless na hindi ka nagsusuko ng buhay, mahirapan ka mag-commit. At yung magiging commitment ay laging conditional. Magkukommit ko lang dahil sa mayroong kang goal o mayroong kang hinihingi o kaya mayroong kang gustong mangyari. Pero, pag oras na, hindi ka nag-surrender, magko-commit ka, temporary lang yan. Bakit? Pag nakamtan mo na yung gusto mong kamtan, tapos na rin yung commitment mo. Tapos na rin yung commitment mo. Paki-on yung oras. Tapos na rin yung commitment mo. Kaya kailangan ay ang kailangan natin ay repeat, ay surrender. Isuko natin ang buhay natin sa ating Panginoong Jesus. Praise God. We need to surrender our life. Kasi pag sinuko natin yan, hindi na yung gusto natin ang masusunod, kundi yung gusto niya. Praise the Lord. Amen ba? Sinuko ko ang aking buhay sa Panginoon. That was 1982. Sabi ko nga, ako kinumit ko na po ang Sunday ko. Sinolve ko na talaga kay Lord. Na kung saan ay walang pwedeng umagaw ng araw ng pagsamba ko sa Panginoon. Kaya nga sabi ko, wala akong natatandaan na absent ni isa. Praise God. Pwedeng mag-comment po yung mga nasa online kung
Kung may sound. Kung may sound, pag walang sound, mag-comment lang po kayo, Nawala? Nawala? Nag-comment sila? Check. Rox, pwedeng, Arvin, pwedeng kang mag-comment kung may, Hindi, na-chat sila. Mag-comment kayo kung oras na may sound or wala. Yan. Praise God. Sa mga nasa online? Sa mga nasa online, yan. Praise. Meron. Okay. We need to surrender our lives. Kasi pag sinurrender natin ang ating buhay, praise God, lahat-lahat pwede nating ibigay, kaya nating ibigay. Kasi buhay na yung sinurrender natin eh. Amen? Glory to God. Sabi ko nga, nung isinuko ko ang aking buhay, ang linggo ay walang makakaagaw sa akin. Praise God. Ultimo nga, yung aming, namatay ang parents ko, sinabihan nila ako linggo ang libing. Sabi ko, pag linggo hindi ako makakapunta. Kaya in-adjust mo talaga ng Saturday. Sabi ko, ako ay nagpapastor. Sabi ko gano'n. Ina-adjust ng Saturday. Naunang namatay ang father ko, Sabado, mother ko, linggo. In-adjust talaga. At walang okasyon na pwedeng humila sa akin ng Sunday. Praise God. Meron po kaming reunion, yung klase namin nung high school. Tinawagan pa ako. Pero I turned down. Why? For me, mas mahalaga, kahit pa isang beses lang yan, mas mahalaga pa rin ang pagsamba sa Diyos kesa. Praise the Lord. Hindi po lahat ng imbitasyon, kahit na minsan lang yan, kung ang babanggain para sa Panginoon. Kasi sinuko mo na buhay mo eh. Pag sinuko mo ang buhay mo, praise the Lord, lahat siya na masusunod. Amen? Ang pag-aasawa ganun eh. Kaya pag oras nag-asawa ka, sinuko mo na yung singleness, yung pagiging single mo. Hindi na pwede, hindi ka na single, hindi ka na binata, hindi ka na dalaga. Ganun. Kaya nga, nagpapalit din ng apelido. Bakit? Nagsuko na ng isa't isa. Kaya nga, praise God, hindi mo na gusto, kundi yung gusto nyo ng dalawa. At higit sa lahat, gusto ng Panginoon. Meron ba akong kausap dito? Praise God. Kaya, ang hanap ng Panginoon ay pagsuko. Praise God. Yung surrender. Why? The moment you surrender your life, yung commitment, kasunod. Pag kinasal, sinuko nyo yung buhay nyo sa isa't isa, ang kasunod nun, commitment ninyo bilang mag-asawa. Naintindihan nyo po ba ako? Praise God. Hallelujah. Naalala nyo yung meaning ng poor? Passing over opportunities repeatedly. Kaya nga, wag po nating sasayangin ang mga pagkakataon na kung saan na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Praise the Lord. Hello, amen? Pag binigyan ka ng pangalawang buhay, wag mo sasayangin yan. Gamitin mo for God's glory. Praise God. Kasi pinakamahirap sa lahat ay yung nawala, yung bang lost opportunity. Kaya nga, meron akong message nun the tragedy of the lost opportunity. Praise God. Kaya itong dapat nating maintindihan. Okay. Lesson to learn. We need to be intentional. Praise God. Sadyaan talaga. Sa totoo lang, sasadyain mo. Kaya nga, yung pananampalataya mo, maipapasa mo ba yan sa next generation? Pwedeng sumagot tayo kagad ng amen dyan. But the thing is, tingnan po natin kung ginagawa ba natin. Halimbawa, ikaw ngayon, ikaw ang tatay o ikaw ang nanay, nakakilala ka kay Lord. O kaya single ka, nakilala mo si Lord. Paano pag nagkaasawa ka? Kaya mo ba? Naipasa yung faith mo sa asawa mo. Kasi hanapin. Pagharap natin sa Panginoon, hanapan tayo ng accountability dyan. Hanapan tayo. Hahanapin at hahanapin yan. Pagkatapos, okay, kung naipasa mo, kaya kung hindi mo naipasa, haharap ka kay Lord, pananagutan mo yan sa Panginoon. Pagkatapos, pag nagkasawa na kayo at nakakilala sa Panginoon, pag nagkaanak kayo, maipapasa mo ba? Hindi mo, wala kang pwedeng i-blame. Hindi mo pwedeng i-blame ang iba kasi it's your responsibility as mother, as father, as husband, as wife, na yung faith mo sa next generation ay ipapasa mo.
Hindi mo pwedeng iasa ang pagkakilala ng anak mo sa iba, kundi ikaw mismo. Pati sa asawa mo, kundi. Baka first generation pa lang, kaya nga, huwag kang umasa na ikaw na first generation believer, na hindi mo ginagampanan ang iyong responsibility, huwag kang umasa, nakikilala yung next generation mo, anak mo, apo mo. Kung sa anak mo pa lang, di mo na mapapasa, paano pa? Lalo, how much more sa apo mo? And it's your responsibility. Praise God. Responsibility mo yan, di yan responsibilidad ng iba. Hello, amen? Kaya nga, hindi pwedeng wala kang gagawin. Ang mag-asawa bilang, kung ikaw mananampalataya, mayroon kayong dapat gawin. Sharean at abutin yung dapat abutin para makakilala sa Panginoon. Bakit? I repeat, haharap tayo sa Panginoon. Praise the Lord. Amen. Hahanapan po tayo. Accountability. Accountable tayo kay Lord. Kaya nga, dapat intentional. Pag sinabing intentional, sadyaan yan. Paano na lang pagharap natin sa ating Panginoon? Kaya nga, lesson to learn number 1, people should change. People should change. Because we don't grow by chance, but we grow by change. Praise God. Ang tao dapat magbabago. Bakit? Kasi hindi tayo lalago saan? By chance. Yung bang, ano bang chance sa Tagalog? Pero naintindihan nyo naman ako, pagkakataon? Kasi iba, swerte. Hindi. We don't grow by chance, but we grow by change. Kaya nga, life is not a matter of chance, but it's a matter of change. Praise God. Hallelujah. Kaya, we grow by change. Number 2, good news, people can change. Ulitin ko, mabuting balita, ang tao pwedeng magbago. Kahit talamak sa drugs, ang magandang balita pwedeng magbago. Amen ba yun, Joey? Praise God. Okay lang ba, Joey? Example kita. Si Joey ay naging talamak ka ba, Brad? Naging talamak. Naging talamak siya sa drugs. Heroin? Shabu? Tama. Pero, praise God, pwede kahit talamak sa shabu, pwedeng magbago. Pwedeng magbago. Kahit talamak yan, pwedeng magbago. Praise God. Hallelujah. Kaya nakikita niyo si Joey, praise God, magugulat na lang kayo. Darating ang panahon, may buhok na yan. Praise God. Kaya, darating ang time, si Joey, praise God, pati asawa niya, mga anak niya, madadala niya. Bakit? Pag nakita yung pagbabago sa buhay niya. Praise God. Amen. At lahat ng bisyo mawawala kay Joey. Kasama ang sigarilyo. Yung bang hindi ka na nagsisigarilyo kahit walang nakakakita sa'yo, ibang usapan niyo. Sabi ko noon, ako ay smoker, pero hindi ho biglaan ang pagkawala ng paninigarilyo ko. But the thing is, may time frame ako. Hindi po inabot ng 1 taon, hindi po inabot ng 6 na buwan, inabot lang po ng 2 buwan, tanggal na. Kasi hindi pwedeng, dahan-dahan lang naman. Yung dahan-dahan na yan, aabutin ng dekada yan kung wala kang desisyon. Pero kung may desisyon ka, nagdesisyon ako, in 2 months, tanggal. Pati yung inom, tanggal yan. Hindi yung pag may nakakakita ka, kundi ang pinakamaganda doon ay yung na pagbabago, ay yung walang nakakakita sa'yo. Tanging si Lord ang nakakakita. The good news is, people can change. Ang mabuting balita, ang tao pwedeng magbago. Pangatlo, people should change. Anong kaibahan nun? People can change, pwedeng magbago, and people should change. Ano yun? Ang tao ay dapat magbago. Huwag kang umasa na mababago ang sitwasyon mo nang hindi ka nagbabago.
Bakit? That's insanity. Insanity is you keep doing same things and yet you're expecting things to change. Insanity yun. Ano yung insanity? Kasiran ng ulo. Na ano, aasa kang mababago sitwasyon mo, pero ikaw ay ano, hindi ka nagbabago. Ano yun? Sira ang ulo yun. Praise God. People should change. Dapat magbago ang tao. Amen ba? Diba? Kahit anong panalangin. Kaya nga intentional to, sadyaan. We have to learn to say, I will, rather than, I can. Matuto ka na ano? I will. Again, rather than, I can. Praise the Lord. Hallelujah. Definitely all of us wants to be blessed. Kasi pag oras na sinabi mo yan, naging willing ka, hallelujah. God will bless you in all aspects of our lives. Kasama ang pera. At wala akong kausap dito. Konting review ulit. Yung top 3 na pinag-usapan natin, you want God to do for you this year? Praise God. Meron pong answered prayer sila Rox. Diba? 3 yun. Yung permanent resident na kung saan, pabihira, ang unang nag-adjust yung company. Biri mo, in-adjust, parang, dahil sa kanila, parang in-adjust ng company. Amazing yun, ha? Amazing favor yun, ha? Pero ang matindi, yung narinig natin kanina, yung company, pwede pang, parang nabigyan sila ng kasi gusto siya, gano'n. Pwede pa. Pero yung government, pambihira yan, no? Grabe. Yung sa company, mahirap na talaga yun. Sa totoo lang, in-adjust lahat ng bagay for the sake, sabi, pambihira sa dyan, para sa inyo. Ibang usapan yun. Ang anak ng Diyos kasi, espesyal. Ay, kung totoo lang ang response mo talaga, lahat ng bagay mag-adjust para sa'yo kung tama lang ang response mo. Itong government ngayon. Government ngayon. Praise God. Hallelujah. At ngayon, palakpakan nyo naman si Lord. Pabira naman. Praise the Lord. Hallelujah. Amen? Naalala nyo ito? Nire-review ko 2 things about money. Ano yung number 1? Love of money is the root of all evil. 1 Timothy chapter 6 verse 10, di ba? Love of money is the root of all evil. Kasi sa totoo lang, dahil sa kakahabol mo, kakahanap mo ng pera, nagkakasala ka. Magkapera lang, gagawin ang lahat, magkapera lang. Praise the Lord. Hello, amen? Kayo ba nagko-corrupt, nagnanakaw, nagaganyan, nang-hold up, magkapera lang. Yung iba naman, uubusin. Lunes hanggang Linggo, walang pahinga. Babiyahe. Praise the Lord. Kaya nga, hindi po pwede. Sa batas din natin yan, hindi pwedeng Monday to Sunday. Walang pahinga sa trabaho. Nako. Kasi kung ang makina, kumakatok eh. Tao pa kaya. Kaya love of money is root of all evil. But the thing is, may pangalawa. Lack of money is root of all evil also. Kaya may gumagawa ng kasamaan. Bakit? Walang pera eh. So, dalawa yun. Love of money and lack of money. Tingnan mo nga yung katabi mo. Anong problema niya? Love of money or lack of money? Love of money ba o lack of money? Lack of money. Praise the Lord. Dalawa yan eh. Love of money or lack of money? Yeah. Praise God. Hallelujah. Okay. 1 Timothy chapter 6 verse 10, for the love of money is the root of all kinds of evil. All kinds of evil. And some people craving money have wandered from the true faith and pierced themselves with many sorrows. Sabi nga ni Solomon sa Proverbs chapter 3 yan Is it verse 9 kung di ako nagkakamali? Nakalagay na kung saan, huwag mo akong pagyamanin ng gusto para praise. Baka makalimot ako sa iyo. Huwag naman akong maghirap ng gusto, baka naman bumitaw ako. Proverbs chapter 30 yan, kung di ako nagkakamali, verse 9. Praise the Lord. Kaya, yung sobrang pagpapala, pwedeng makalimot sa Diyos. Kaya tingnan mo yung iba, nung nagkatrabaho na, nandito, estudyante sila, nandito. Praise God, andito, active sa church. Pero nung nagkatrabaho na, aktivista na sa church. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Kaya babantayan po natin yan. Kaya if we want to be blessed by God financially this year, dalawa yun, napag-usapan natin.
konting review lang. Number one, we must check our motives. Sa totoo lang, tanong yung sarili mo, bakit ba gusto mo mapagpala? Pansarili? Praise God. Pwede sabihin, hindi. Pero actually, pagdating ng ganyan, pagdating ng panahon, kita mo, pag andun sa ganong sitwasyon, kaya nga, ang laging subukan, sa maliit. Ang testing lagi, sa maliit. Praise God. Doon natin makikita yung katotohanan na sinasabi natin. Kasi sisimulan tayo sa maliit, hindi sa malaki. Pag napagkatiwalaan ka sa maliit, sa malaki, doon ka pagkakatiwalaan. Hello. Amen? Praise God. Hallelujah. Kaya hindi natin, tatandaan nyo, we have one audience. God. And take note, He is everywhere. Wala kang pwedeng pagtaguan sa Diyos. Magtago ka sa ilalim ng dagat, siya ang nag-create nun. Kita niya. Ngayon, kita niya, bakit mas maganda pa ang camera ni Lord kaysa sa GoPro? Di ba? Alam ko na yun. Kasi ako, araw-araw yun, nanonood ako yung nanghuhuli ng isda, mga lapu-lapu, lalaki. Talagang, aliw na aliw talaga ako doon. Yung bang inilalagay, sinisiksik doon, yung may shell doon, sa kailaliman, sa susid lang gano'n. Tapos pag binalikan, grabe, lalaking lapu-lapu. Merong kumikita ng pambira, 50,000, 60,000. Tapos naman, pag oras na nagsawa na ako doon, yung paghuli naman ng crabs, ang lalaki, yung mud crabs, lalaki, pambira. Tuwa-tuwa ako doon na ganun. Gaganda ng camera nila. Gaganda ng camera. Pero mas magandang camera ni Lord. Kasi doon, merong pwedeng lumusot eh. Pero yung camera ni Lord, hindi mo malulusutan. Praise God. Hello, amen? Sabi ng James chapter 4 verse 3, and even when you ask, you don't get it because your motives are all wrong. You want only what will give you pleasure. Isa sa reason bakit hindi ka pinagpapala, bakit? Mali motibo. Ulitin ko, madaling sabihin na, ay hindi mangyayari. But the thing is, alam ni Lord ang laman ng puso natin. Kaya nga sabi ko, para mag-mature ka, number one na hinihingi ay surrender before commitment. Kasi nag-commit ka dahil may rason. Pag nakuha mo na yung rason, yung commitment mo pwedeng mawala. Pero pag nagsuko ka, matik yun. Kasunod, commitment mo sa Lord. At walang tao rito tinatamad sumagot. Sa easy version, even when you do ask God, you do not receive anything. That is because you ask for the wrong reason. You just want to use these things to make yourself happy. Kaliwanag yan. Gagamitin mo lang daw yung bagay na yun para maging masaya ka. Amen ba? Praise God. Sa relationship, may nakita ako, sa relationship, 3 bagay. Kung may asawa ka, ang priority mo, hindi yung husband mo, hindi yung wife mo. Number 1 dapat, na priority mo, si Lord. Madali yan, sasabihin na ganyan. Pero talagang si Lord. Kasi siya lang lahat ng bagay. Ang pangalawa, hindi yung husband mo, hindi yung wife mo. Sabi niyo sarili mo. Ayusin mo. Number 1 priority mo, si Lord. Siya ang lahat ng mag-aayos ng lahat ng bagay. Kaya nga yung triangle of marriage, ang Diyos, ang husband, ang wife. The moment husband and wife nagkaisa papunta sa Diyos, silang dalawa nagkakalapit din. Pero pag nag-desisyon sila, lumayo sa Diyos, silang dalawa nagkakalayo din. Madaling masira ang relasyon kahit anong tibay ng sabi niyong pagmamahalan niyo kung wala si Lord sa buhay. Kaya dapat number 1, si Lord. Pero number 2, sarili mo, priority mo. Bakit? Hindi mo rin maayos ang relasyon mo sa asawa mo kung hindi ka ayos. Kasi may mga banggaan ng mag-asawa. Yung sinasabi na ang pag-asawa ay paglalagay sa tahimik, hindi totoo yun. Pag-asawa ba ay paglagay sa tahimik? Brother Arvin? Joey? Hindi? Mahirap pagtahimik, kaya laging may sigawan. Oo daw.
Praise the Lord. Pero, pag oras na, no, kaya ang number one na priority mo, Diyos, pangalawa, sarili. Ayusin mo muna yung sarili mo. And then, number 3, yung asawa mo. Doon, praise God. Sabi ko, ayos to ah. Nakita ko, okay to ah. Glory to God. Amen? May natututunan ba kayo? Kaya sabi ko, wrong motive involves defeat. Pag mali ang motibo, talunan. Number 2, tell God how you will honor Him before He blesses you. Do you want to be blessed? Sabihin mo sa Kanya, na the moment na binless ka ni Lord, ay ano, you will bless Him also. Praise the Lord. Non-negotiable yan. Na pag binless ka ni Lord, you need to bless God for the blessing that He has given unto you. Kaya nga, kaya mo ba? Hindi pa dumarating. Sabi niya, hindi pa dumarating, Lord, bigyan mo lang ako ng anak, ipagkakaloob ko sa iyo, maglilingkod siya. Kinonsecrate niya. Ginawa yan ni Hannah. Si Hannah, baog, hindi na pwedeng magkanak, pero ninegotiate niya yan kay Lord. Kaya nga, tinutuon niya yun. Sinong naging anak nila? Si Hannah at saka si Elkanah. Ang kanilang anak ay si Samuel. Naging lingkod ba ng Diyos si Samuel? Yes. Alam mo yung sarado pala, pwedeng buksan ng Diyos. Basta't yung hinihingi mo ay ano, ibabalik mo rin sa Kanya. Maliwanag ba yon? Praise God. Nabasa na natin yan, kaya hindi ko nababasahin. Sumagot si Lord dyan eh. Amen? Glory to God. Hindi ko nababasahin. Kaya, we need to do the same thing sa ginawa ni Hannah. You need to do the same thing, determine in advance how you're going to be a blessing when God blesses you. Praise God. Number 3. Don't be bashful. You need to ask boldly. Anong sinabing bashful? Huwag kang mahiya. Or timid. Huwag kang mahiya. Pag hihingi ka kay Lord, maging ano ka? Maging ano? Isagad mo na. Di ba? Sabi nga, hindi lang sa probinsya pati kasabihan yan pati sa iba, ewan ko narinig nyo. Pag nakikain ka, lubos-lubusin mo na. Kasi kahit konti lang ang kinain mo, nakikain ka na rin. Laging, sa amin, sa Pangasinan, maririnig mo lagi yan. Huwag ka maya, nakikain ka na rin. Kahit tikim lang yan, nakikain ka na rin. Kaya mas maganda pa, lubos-lubusin mo na. Bakit? Pag nakikain ka, may utang na loob ka na, lubos-lubusin mo na, magpakabusog ka. Huwag naman mong ubusan yung iba, siyempre. Praise God. Hallelujah. Kaya, sa paghingi sa Diyos, huwag ka mahiya. Huwag maging mahiyain. Praise the Lord. Amen? Amen? Lord, sana kung ano lang saan. Hindi. Have faith in God. Amen. Praise the Lord. Amen ba? Amen. Sino example natin dito? Ito yung lagi kong pinadideclare at sinasabi rito. Sino? Si Jabez. Look at Jabez. 1 Chronicles chapter 4, verse 9. NLT version. There was a man named Jabez who was more honorable than any of his brothers. Ano? Si Jabez ay ano? More honorable than any of his brothers. Mas kagalang-galang siya kaysa sa ibang mga kapatid niya. Praise God. Ano siya? His mother named him Jabez. Tinawag siya ano? Jabez. Why? Because his birth had been so painful. Pabira pala. Hindi pala madaling inilabas si Jabez nung pinanganak. Natanong mo na ba nanay mo kung madali ka lang inilabas? Sakit daw. Grabe ang dinaanan ng nanay nung ipinanganak si Jabez. May dinaanan kirot si Jabez nung ipinanganak. Verse 10. He was the one who prayed to the God of Israel. Siyang nanalangin. Anong prayer niya? Oh, that you would bless me and expand my territory. Hindi siya nahiya. Kaya nga, di ba? Sa ibang version, bless me and enlarge my... Praise God. Ito, saan niya? Bless me and expand my territory. Sabi niya, please be with me in all that I do. Huwag mo kong iwan. And keep me from all trouble and pain. At ano naging resulta? Ano sabi doon? And God granted him his request. Praise God. Hello, amen? Starting today, basta tama ang motibo, praise the Lord, at kaya mong ibalik sa Diyos,
hingin mo na yung gusto mong hingin. Praise God. Hallelujah. Bakit? God granted the prayer request of Jabez. Praise God. Hallelujah. Sinagot yung panalangin niya. Praise. Amen. Sabi pa niya, oh, please be with me in all that I do. Kaya mo ipag-pray. Samahan mo ako sa lahat ng bagay, Lord. Praise God. Amen ba? Pagpalain mo po ako. Kaya, stop praying timid prayers. Timid is another, mahiyain. Mahiya. Come boldly to the throne of grace and ask with confidence. Confidence, hindi arrogance. Praise God. Iba yung confidence at saka arrogant. Praise the Lord. Amen ba yun? Kaya pag tinanong ka, praise, ibang usapan na. Huwag kang mag-volunteer. Pero pag tinanong ka, bigay mo na yung the best mo. Pag tinanong ka, anong gusto mong ulam? Kaya naman, tuyo na lang. O, edi sige, tuyo pa lang, simple lang. Anong gusto mong ulam? Bigay mo na yung the best mo. Praise God. Pag sinabi, anong gusto mo? Bigay mo na yung the best mo. Praise God. Amen ba? Pag tanungin ka, di ba nagtanong ako last week, nasabi ko ano yung top 3 mo? Oh, praise God. Tanong ko ngayon, sa top 3 ibinigay mo last week, kung mo ko sagutin na, nakalimutan ko na po yung last week. Pamira naman. Sa top 3 na ibinigay mo last week, alin ang gusto mong unahin ni Lord? Sa isip mo lang, sagutin mo. Ba't ka tumatawa? Ba't ka tumatawa, Tonet? Sa top 3, anong gusto mo? Ikaw lang nakakaalam niyan eh. Oh, sa isip mo rin lang, ano yung gusto mo? Sa top 3, bakit ka tawa-tawa? Yung? Ano ba request na nakakatawa? Nakakatawa yung request. Ano yung request mo? Pinaka? Kaya pala. Request niya pala na makasama niya si Lord. Anong gusto mong unahin ni Lord? Yun ang gusto mong unahin? Kaya pala tawa ka ng tao eh. Tapos nabalikan ko, sa top 3, anong gusto mong unahin? Yung pong gusto kong makasama na si Lord. Kaya wala tumatawa ka eh. Praise the Lord. Para ka pa, Tonet. Hindi ka pa nga senior eh. Nagmamadali ka ba? Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Sino ka partner mo? 3 days, 3 weeks, 3 months, 3 years. Ano pa? 3 decades. Ano ba? Ano ba? 3 prayer requests. Hindi ko sinasadya yan. 3 rin pala yung prayer request. Praise God. Kaya number 3, significant ang number 3. Praise the Lord. Amen ba? It can be in 3 hours, merong mag-chat-chat sa'yo. Huwag po nating sayangin ang buhay natin. Po tayong gagawa ng bagay na hindi nakakalugod sa Panginoon. At surrender your life to God. Amen? Bawat pagkakataon, huwag mong sasayangin. Number 4, be faithful with what you already have. Praise God. Paano ka mapapapala ni Lord? Maging tapat ka sa sa'yo. Kasi ulitin ko, si Lord, sisimulan ka sa maliit. Kasi, ang dami nang nalasing eh. Sa katagumpayan. Kaya, yung sinasabi ni Solomon, totoo talaga yun eh. Huwag mo akong masyadong paigiyamanin, baka makalimutan kita. Si Solomon kasi, sabi ng Bible, ang description ng Bible, wala nang yayaman pa sa kanya. Pinakamayaman tao eh. Yung iba nga, konting ano pa lang eh, nakakalimot na sa Diyos eh. Yung iba nga, nagkatrabaho lang, kinalimutan na si Lord eh. Kaya pa? Iba nga, nagkajowa lang, kinalimutan na si Lord. Kaya siguro si Tonet hindi binigyan ng jowa, baka makalimot kay Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Konting bagay lang, nakakalimot na sa Panginoon. Praise the Lord. Hello, amen? Luke chapter 16, verse 10. Luke 16, verse 10. Hindi yan
Tagalog yung nakalagay dyan, NLT to. NLT yan, NLT. If you are faithful in little things, you will be faithful in large ones. Liwanag niya na ang Bible. Pag tapat ka sa maliit, magiging tapat ka sa malaki. Amen. Praise the Lord. Kaya susubukan ka. Ang starting point talaga ay ano? Maliit. Maliit. Amen ba? May napapanood ba kayo sa YouTube? Na kung saan yung may nagsasalita, kausap sa cellphone, ganyan, nag-uusap. Tapos habang nag-uusap yan, naglalakad siya. Tapos mamaya, kunyari, ibubulsan na niya yung cellphone niya, pero sasadyain na talagang ihulog. Hulog. Pagkatapos, may nakakita, sa ibang bansa yun, hindi rito eh. May nakakita, sa halip na yung iba, tatawagin, pero nagmamadali siya, kunyari hindi napansin. Yung iba naman, talagang hindi sinabi, kundi ibinulsa na. Pagbulsa, yun pala may control yun. Merong yung ang tawag doon, magbabibrate yun, magbabibrate ng gusto. Kaya yung iba nakaupo sa tabi ng tubig, laglag talaga yun, kasi gano'n yun. Ganyan. Kasi testing din yun eh. Pag naglalakad kayo dito sa mundong ibabaw na to, sa Pilipinas, sa Metro Manila, pag may nakita kayong barya o laglag barya, laglag pera, ingat kayo, delikado. Delikado. Mamaya, naghangad ka sa maliit, dukot ang aabutan mo. Andyan ba kayo? Ang testing din ni Lord, sisimulan ka sa konti-konti kung mapagkakatiwalaan ka. The moment na napagkatiwalaan ka ni Lord, hindi yan biglaan. Unti-unti yan. Gradual yan. Hello, amen? If you are faithful in little things, you will be faithful in large ones. But if you are dishonest in little things, you won't be honest with greater responsibilities. Hello, amen? Kaya nga sabi ko praise God. Ang hinihingi ni Lord, when it comes to blessing, kaya may tithes and offering, ang hinihingi ni Lord, hindi buo. Hindi 50%, 10%. At kung sa 10% hindi mo kayang ibigay, paano kanya pagkakatiwalaan ng 100%? Hello, amen? Praise God. Tandaan nyo, if you want financial blessings, hindi yan babagsak hanggat hindi ka natutong magbigay ng tithes and offering. Hindi dahil sa pera yan, kundi test yan. Test of obedience yan. It's not a problem of money. It's a problem of heart. Hello, amen? Oh, may nilagay nga ako rito eh. Kung sa 1,000, hindi mo na kayang ibigay ang tithes and offering mo, di lalo na pag 10,000. Magkano tithes ng 1,000? Praise God. Hallelujah. Eh, yung 100, tithes mo yun. Iba pa yung offering mo. Kung kaya mo na mag-offering din ng 10%, ibang usapan yan. Praise God. Kung hindi mo kaya, mag-offering ka ng 5%. Praise the Lord. Hello, amen for a start. Bakit? Kasi yung ibinibigay mo, dapat yung nasasaktan ka eh. Kasi doon talaga ang starting niyan. Glory to God. Amen ba? Hindi sa'yo ipaparanas ni Lord ang 100,000 kung hindi mo kayang ibigay sa 10,000 yung 1,000. Andyan ba kayo? Pero kung sa 100,000, kung sa 1,000 kaya mo ibigay yung 100, tapos mag-open ka ng 100 or 50, pagkakatiwalaan ka ng 10,000, di 1,000, tapos either 1,000 din or 500, ibang usapan yun. Pararanasin ka ng 100,000. 10,000, another 10,000 or 5,000, ibang usapan yun. Pag naging ganyan yan, naging lifestyle mo yan, magugulat ka na lang, may 500, may 500,000, may 1 million, unti-unti. Hindi yan biglaan. Unti-unti. Gradual yan. Kasi para hindi ka malasing. Sinabi ni Solomon yan. Amen? Praise God. Kaya, wag mong badayain ang tithes and offering mo. Pagka magsusulat dyan tithes, pero hindi naman pala talaga tithes. Hello, amen? Praise God, hallelujah. Meron namang gumawa noon, pero nung nawala na siya, saka kung nalaman.
nakalagay tithes and offering, 10-10 talaga, halimbawa 500. Yun pala, hinati niya, yung tithes niya talaga 1,000. Ang ginawa lang niya, 500 tithes, 500 offering. Ang naging niya, ang dating ay generous. Kasi nag 10-10. Yun pala, tithes lang niya talaga yun. Nung umalis na, at saka ko lang nalaman. Praise God. Huwag na lang kayo kung sino yon. Praise the Lord. Pero wala na siya rito. Ang clue, madaldal ang asawa. Wala na lang. Praise God. Okay. So before you ask for more, ask yourself, am I being faithful of what I already have? Kaya always remember, before you ask for more. Okay. Hallelujah. 1 Corinthians 15:58. 1 Corinthians 15:58. NIV. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Unawain natin ng gusto to, mga kapatid. Praise the Lord. Una kong na-share to kay Rox at kay Arvin. Unawain natin ng gusto to. Lahat ng ginagawa mo, na it seems kahit walang nakakapansin, at it seems parang walang reward na nangyayari. Ang sabi po riyan ay hallelujah. Because you know that your labor in the Lord is not in vain. Kaya kung gumawa ka ng mabuti, nagbigay ka man, at parang wala pang balik, tandaan mo, hindi ito nakawala kay Lord. Alam niya yun. Later on, you will harvest. Praise the Lord. Amen? Praise God. Kaya tawanan kami, mamaya, mababanggit ko. Hallelujah. Tatandaan mo, always remember that we have a sure harvest if we don't give up. Amen? Meron tayong sure na harvest if we don't give up. Naintindihan niyo ba yun? Ano yun? Meron kang siguradong ani pag hindi ka bibigay. Praise God. Maraming bumibigay, pero ako hindi bibigay. Kaso nga lang, bawat isa rito, pakiusap ko lang na sana makikooperate. Yung tinuturo, ginagawa. Praise God. Magkaroon tayo ng concern sa church. At hindi pwedeng ako lang ang kikilos. Hindi pwedeng ako lang turo ng turo pagkatapos hindi gagawin. Dapat gagawin natin. I-apply natin. Amen? Kasi kahit anong ganda ng turo, kahit anong ganda, kaliwanag ang turo, kung hindi gagawin, useless. Kaya dapat magtulong-tulong tayo. Amen ba? Kagalakan ko na po na kung saan, Lord, ang natitirang buhay ko rito. Praise the Lord. Ay magamit mo for your glory. Kasi sa totoo lang, ang panahon natin sa mundong ibabaw na to, may clean Bakit? Magkakaroon na ng rapture Walang halong biro Tingnan nyo, nakikita nyo, ang Amerika maging si Trump ngayon na kung saan naghamon na ng gera Alam nyo, hindi biro Maging ang West Philippines matindi lang diktikan Ano pa? Lahat yun. Ang mundo ngayon, powers. Lubusin na natin ang ating pagsamba at pagsuko ng buhay sa ating Panginoon. Ang pinakamahirap kasi, nahuli na pagsisisi, ay yung bigla na lang nag-rapture, naiwan ka. Hindi yan pananakot. At doon ka lang matatauhan, huli na yun. You will suffer kung kaya mong mapagtagumpayan. Kasi yun ay great tribulation. Hindi lang tribulation yan. Great tribulation. Ano na ang pinakamatindi mong pagsubok dito sa buhay? Yun ay hindi great tribulation. Yung mararanasan ng mundong ito na pag wala na ang church, wala na ang mga believer, great tribulation yun. Kaya nga, uulitin ko, matauhan at magkaroon ng takot sa Panginoon. Kung may kasalanan, itigil. Praise God. Kung may kasalanan, nagbibigay ng pagkakataon si Lord. Praise God. Sa mga single, pag may fornication, itigil. Pag may maling relasyon, itigil. Before it's too late. Praise the Lord. Amen? Fornication is hindi pa kasal, ay nagsesex na. Adultery, yung kasal na, tapos may iba. Itigil. Wrong relationship, itigil. Di lalo na yung same-sex relationship. Lalo na yung karumal-dumal din yun. Praise the Lord. Hello, amen? Magkaroon ng takot sa Panginoon. Pero,
Kung ikaw sumusunod, ikaw may ginagawa, praise the Lord, tatandaan mo. At wala pang nagiging bunga, meron kang harvest kay Lord. Huwag ka lang bibigay. Galatians chapter 6, verse 9. Huwag kang magsasawa. Huwag kang bibitaw. Galatians chapter 6, verse 9, NLT. So let's not get tired of doing what is good. Huwag ka rin mapagod na gumawa ng mabuti. At just the right time, listen carefully, at just the right time, we will reap a harvest of blessing if we don't give up. Sa tamang panahon, ikaw ay aani kung hindi ka bibigay. Aani ka. Sabi mga sa katabi mo, aani tayo. Yung mga nasa online, aani ako. I-type nyo yan. Aani ako. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Kaya, don't give up. Maraming bumigay na dito. Pero ako hindi bibigay. I kiniklaim ko talaga Isaiah 60 verse 22. Ephesians chapter 3 verse 20. Praise God. So in short, may tatlo. Praise God. May tatlong kahilingan na isasagutin ni Lord. Nagsample na sila Roxanne. Praise the Lord. Glory to God. Be ready. Doon sa hinihiling mo, may tatlo. Ngayong taong ito, hallelujah. Oh, alam mo, it seems no ang sagot kay La Roxanne sa PR eh. Kaya yung iba na kung saan, di ba, hindi ka napili, Jeff, may pagkakataon, may ibang pera, praise God. It seems pero inayos lahat ng bagay. Yung patotoo nila yun, nako, grabe yun, hindi simple yun. Kasi ang nag-adjust gobyerno ang hirap nun. Ang hirap isipin nun. Ang hirap isipin nun. Biruin mo, yung parating sa'yo na sagot, i-a-adjust dahil sa'yo, at hindi naman. Grabe ka namang special ka. Sabi mo nga, napaka-special mo naman. Praise God. Anak ka ng Diyos Praise God. Kaya, be ready for your reward. Be ready for your harvest. Amen. Humanda ka. Amen ba? Praise God. At lahat dapat magpapatotoo and be faithful. Tatandaan mo, bago mo hilingin, bago dumating, hindi pa sumasagot, ibalik mo na kasi Lord. Remember Hannah. Amen? Praise God. Ano pa? Itama mo motibo mo. Huwag kang mahiyang humingi. Mapagkatiwalaan ka sa maliit. Amen? Esther chapter 6, verse 1. Sabi niya, that night, the king had trouble sleeping. So he ordered an attendant to bring the book of the history of his reign so it could be read to him. Ano yan? Tama? Yung gabing yun daw, hindi makatulog ang Hindi makatulog ang hari. Hindi makatulog ang Praise God. Anong ginawa niya? Hindi makatulog, bumangon. Yung isang tauhan, inutusan niya. Nakunin na yung Book of History. Sa ibang version niya, Book of Chronicles. At doon, ng kanyang, history ng kanyang paghahari. At doon, nung buksan niya yung Book of Chronicles, may na-discover siya. Na isang, may na-discover siya. Na may gumawa pala sa kanya ng kabutihan na hindi niya na-recognize. Bakit? Ang hari ay pinagtangkaang patayin. May nakadiscover noon. Sino? Si Mordecai. Dalawa yon, nakalimutan ko yung isang pangalan yata nung nagtangkang patayin, Bigtana. Kaya bitay na. Yung isa, nakalimutan ko yung pangalan Pinagtangkaan, nagplano na patayin, i-assassinate ang hari. At yung planong yon, na-discover ni Mordecai, alam niya, ang ginawa niya, in-expose sa hari. Kaya nahulit, pinatay. Yung nagplano ng pumatay, siyang napatay, pinatay. Na-expose. Praise God. At ginawa niya yon, buhay ang taya doon sa totoo lang. Mag-expose ka, buhay. Kaya sa totoo lang, matutunan natin ngayon, kung may mali, kung may kasalanan,
kung may mali na alam mo, lalo na kung kasama mo sa church, expose mo. Kahit sabi, magkaibigan tayo, magkasama tayo. Walang secret dyan, expose mo. Kasi kasalanan yan eh. Mali yan eh. Hello, amen? Kaya kung may magsasabi sa'yo, kung tayo, ganyan, huwag mo sasabihin, huwag paabutin. Lalo na kay Kuya Bong, huwag, chismoso yun. Sabi, huwag, expose mo. In-expose nito. In-expose ng ganyan. Hindi makatulog, in-expose. Pero hindi na-recognize. Pero hindi makatulog yung hari. Suddenly, ay ano? Hallelujah. Pinabuksan yung Book of Chronicles. At nung buksan, verse 2, in those records, he discovered an account of how Mordecai exposed the plot of Bigthana. Yan na nga, Bigthana and Teres, two of the eunuchs who guarded the door to the king's private quarters. They had plotted to assassinate King Xerxes. Oh. Verse 3, what reward or recognition did we ever give Mordecai for this? The king asked. His attendant replied, nothing has been done for him. Anong ginawa sa kanya? Na-recognize ba siya? Anong reward ang binigay? Wala po. Wala po. Hindi po sila na-rewardan. Buhay ng hari eh. Pero hindi naman na-rewardan. Oh, anong nangyari? Praise God. Hallelujah. Anong nangyari? Hindi ko na pababasa. Ano yun? Sabi ng hari inutusan, tingnan mo dyan sa labas kung sinong tao dyan. It so happened na yung pangyayaring yon, ang nasa labas, dumating si Haman. Etong Haman na to, right hand ng hari. Bakit? Itong Haman na ito, ang first name niya, Ga. Kaya ang full name Gahaman, ay ano, nagpagawa na ng bitayan para kay Mordecai. Galit siya sa mga Hudyo, lalo na kay Mordecai na nagme-mentor kay Esther. Nagpagawa ng bitayan. At kaya siya pumunta nung gabing yun sa hari, sa kadahilanang yung bitayan tapos na. Ilalabi na niya sa hari na bibitayin si Mordecai. Makikinig ang hari doon. Pero look at the timing. Yung ganun na ang dating dumating na si Haman sa palasyo. Siya namang tanong ng hari dahil nabuksan yung Book of Chronicles na may ginawa si Mordecai na hindi man lang siya na-recognize, hindi na-award. Eksakto sabi niya, sinong tao dyan sa labas? Sabi niya, ay si Haman. Tawagin mo. At nung pumasok si Haman, tuwang-tuwa siya. Anong dapat gawin sa isang taong may ginawa ng mabuti? Anong dapat na reward? Alam mo yung binigay ni Haman na suggestion? The best na suggestion. Suotan ng robes. Lahat ng magaganda binigay niya. Kasi ang akala ni Haman, kaya nga gahaman yan eh. Para sa kanya. Tapos ilalabi pa niya si Mordecai. Kaya binigay niya yung the best suggestion. Sabay sabi ng hari, gawin mo yan kay Mordecai. Ngeng, 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 ngeng. Gawin mo yan kay Mordecai. Patay, bagsak ang ano niya. Pambihira. Ano yun? Yung ginawa niyang bitayan, siyang binitay. At ang masaklap, pati pamilya niya, damay. Ang katotohanan, tinitindigan. Pag hindi mo tinindigan, damay pati pamilya mo talaga. Damay. Ni-reward si Mordecai. Kailan yun? Bibitayin na lang eh. Pinagplanuhan siya eh. May nagawang mabuti. I challenge you. Huwag kang magsasawa na gumawa ng mabuti. Huwag kang magsasawa ng magbigay. Huwag kang magsasawa na maglingkod. Huwag kang magsasawa na mag-soul win. Huwag kang magsasawa na gawin yung pangarap na ibinigay ng Diyos. Huwag kang magsasawa dahil kung wala man nung mga nakaraan, wala kang reward, walang balik. Ngayon yung panahon ng reward. Do you believe that? Ngayon ang panahon ng ani. Naalala ko yung kanta na compose natin noon. Ngayon ang panahon, ngayon ang panahon, ngayon ang panahon, ano yan? Ano yan? Ngayon ang taon, ngayon ang taon, ngayon. Anong title nun? Mangyayari. Alam mo ba yan, Jester? Kantahin nga din natin. Kantahin natin din yun. Ibigay kunin mo yung mga lyrics nun. Mapakanta. Praise God. Ngayon, ang rewarding. Ngayon, ang harvest. Tandaan mo, yung mga ginawa mo noon, yung mga tanim mo noon, yung mga bigay mo noon,
na hindi pa nag-anim, magpatuloy ka lang. Bakit? Ngayong taong ito, yung mga hindi na-reward, ngayon ang rewarding. Yung mga panalangin mo na hindi nasagot, ngayong taong ito ang kasagutan. O wala man lang palakpak si Lord, pambira uutusan pa oh. Praise the Lord. Glory to God. Amen ba? Amen? Dalawa yan eh. Pero hindi ko nababasahin lahat. Daniel 6, pareho. Esther 6 at saka Daniel 6. Pero i-ano ko na lang, ikukwento ko na lang para mas mabilis. Ano to? Si Daniel na promote, yung kanyang mga ka-level na pag-iwanan niya. Kaya yung mga napag-iwanan niyan, sumipsip. Bakit? Nainggit. Nainggit yan. Kaya alam niyo sip-sip, someone secured person seeking instant promotion. Nainggit yon. At naglabi sa hari na kung saan magpagawa ng ribulto na 90 feet yun, pagkatapos lahat dapat doon, walang tatawag sa ibang Diyos, kundi doon lang sa Diyos-Diyos na pinagawa. At pagkatapos noon, ay alam nila kasi, target yon sino? Si Daniel. Bakit? Alam nila na pagdating yan, hindi natin magagawa ng butas yan. Sa trabaho, masipag yan, hindi mo magagawa ng butas. Pero sa Diyos, susuway yan. Pag oras ang kinalaban mo, Diyos niyan, hindi niyan susundin. Nung naggawang utos na lahat doon sasamba, walang ibang mananalangin. Alam si Daniel, nanalangin lalo. Bukas pa ang bintana, nagpakita. Isinipsip siya ngayon sa hari. Pinauli, ayon sa batas, na ganito. Inihagi siya sa lion's den. At doon sa lion's den, tuwan-tuwa yung mga sipsip. Pero yung hari, apektado. Ang sabi ng Bible, hindi makatulog, walang kagalakan, hindi makakain. Bakit? Meron siyang dapat gawin na hindi niya ginawa kay Daniel. Kaya, hindi nakatulog yun, magdamag. Kaya madaling araw, doon, sabi ng Bible doon, nagpunta na doon sa lion's den, sumigaw, Daniel, lingkod ng kataas-taasang Diyos, buhay ka pa ba? Are you still alive? Sabi yan, buhay na buhay po ako, wala akong ginawang masama. Dito, hari, ang sarap matulog dito, may unan akong layon. Siyempre, wala yun. Praise God. In short, hindi rin nakatulog si hari. Bakit? Merong dapat gawin kay Daniel. Hindi ginawa. Hindi makatulog. Ang hari sa Esther chapter 6, hindi makatulog. Alam nyo ba na si Lord may inassign na hari sa bawat isa sa atin na tutugon ng ating mga kailangan? Hindi mo hahanapin yun. Siya ang hahanap sa'yo. Ang tanging gagawin mo dapat yung pinagagawa ng Panginoon. Hello, amen? Amen? Kapag gaganahin mo yung faith mo rito. Hindi na nga sinabi ni Rox nila Arvin na kung saan, nung nag-pray kami, na kung saan, Friday namin pinag-usapan yan last week, nung isa pang week, Friday pinag-usapan, na may hari ngayon, kako, na inassign sa'yo, na hanggat hindi niya inaasikaso yung inyong PR, kako, hindi yan makakatulog. Ang prayer ni Rox, sabi niya, Lord, sabi niya, hindi lang makatulog. Yung attorney na aayos ng PR namin, hindi siya makakatulog. At Lord, pakibatukan na rin para hindi rin siya makatulog at asikasuhin na. Yun na ang kanyang pakibatukan na rin. Anong nangyari? Tingnan mo. Suddenly, Monday, according to their testimony, Monday 5:20, kung hindi ako nagkakamali, ng hapon. 5:20 doon ng hapon, 2:20 sa atin. Kasi advance sila ng 3 hours. In short, tapos na ang trabaho. Inihabol lang, tinawagan. Ready nyo, amaan. At sa Huwebes, usap tayo. Oh, praise God. Friday yun. Teka nga pala. Rox, andiyan ka, nakikinig kayo, di ba? That was Friday, Saturday, Sunday, Monday. 3 days. Friday yung usapan namin. O nga, no? Ngayon halangan na. Na-realize mo ba yun? Friday yun. 3 days. 3 days. Friday, Saturday, Sunday, Monday. Parang walang buhay, walang kabuhay-buhay yung mga nandito. Oh. Praise the Lord. 3 days, may nangyari. Pinag-uusapan natin. Anong araw ngayon? Monday, Tuesday, Wednesday. Pwede. Hello. Sabi naman, wala naman akong kilalang hari. Ulitin ko. Hindi natin kilala yun. Hindi rin natin hahanapin yun. Siya ang maghahanap sa atin. Baka mamaya sa kakaisip mo, hindi ka makatulog.
Hindi. Dapat yung haring naka-assign sa'yo ang hindi makatulog, hindi ikaw. Praise the Lord. Amen? Kasi ako po hindi makatulog. Iwan mo yung YouTube para makatulog ka. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hello. Amen? Oh, may good news. May good news. Naniniwala ba kayo doon? Praise the Lord. Hallelujah. May good news na tayo. Amen? May harvest ka. May reward ka. Huwag magsasawa na sumamba, maglingkod kay Lord. No matter what. Tumayo ang lahat. Praise the Lord. Hallelujah. Excited ba kayo kay Lord? Ah? Naamoy nyo na ba? Praise the Lord. Sabi sa 2 Kings yun, no, 1 Kings, ano yun? Naririnig. Yung sound of abundance. Pero ngayon din, naman, not just hindi lang naririnig, naaamoy mo na ba? Yung parating na breakthrough sa'yo. Praise God. Hallelujah. Naririnig mo ba ang tinig ng Diyos? Just close your eyes. Focus on God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Just listen to the still small voice. Huwag kang magsasawa. Huwag kang manghinayang. Yung 10% at saka offering na hinihingi sa'yo, kung kaya mo 5% or kaya mo 10%, kaya mo 20% tithes on offering, kita mo ang magiging balik niyan sa'yo. Hindi ko to sinasabi para i-sales talk kayo. Pero ito po ay salita ng Diyos. Ibe-bless ka niya kung mapagkakatiwalaan ka. Ito yung season of rewarding, season of harvest, season of answered prayer. Praise God. If you believe this, it can happen after 3 days. It can happen after 3 weeks. It can happen after 3 years. Praise God. Narinig natin yung patotoo. Company nag-adjust. Gobyerno nag-adjust. Gawa yun ng Diyos, hindi gawa yun ng tao. Just pray to God. Ulitin ko. Nire-remind ko lang kayo. Doon sa top 3 prayer request nyo. Pag-pray nyo uli ngayon. Praise God. At sabihin mo, in accordance doon kung ano yung gusto mong unahin, God is listening to you right now. Sige. Praise God. Hallelujah. 1, 2, 3, pray. Anong nai-ready mo? Pray. Huwag na huwag kang hindi magpipray. Ikaw ang lugi. You are beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depths of your love? You are beautiful beyond description, majesty and throne above.
And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. You are beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depths of your love? You are beautiful beyond description, majesty enthroned above. And I stand in awe of you. I stand in awe, I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. I stand and I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. Let's lift up our voices and sing, I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. I stand in awe of you. I stand in awe. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. And holy God, holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. We believe your word, O God. We believe your revelation, O Lord, that has been uttered today, Lord. We believe, Lord God, hallelujah, that it will come to pass. Lord, manifestation time of harvest, manifestation time of rewarding, manifestation time for those who are faithful unto you, Lord God. True enough, Lord, we believe meron ka pang sorpresa sa amin ngayong week na ito. Magbibigay ka, Panginoon, ng sample, Panginoon. May breakthrough ngayong week na ito. It can be after 3 days, Lord. Hallelujah. It can be after 3 hours. It can be after 3 weeks, 3 months, or 3 years, Lord God. In the name of Jesus, O Lord God. Hallelujah. Manifestation time. Lord, bless your people, O God. Bless your people. Pati yung mga nasa online, kahit yung mga nasa malayong lugar,
Hallelujah. Lord God, hallelujah. Yung mga nakaranas na, Panginoon, pwede pang makaranas pa uli, Panginoon. In the name of Jesus. In the name of Jesus, oh God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I challenge you, my brothers and sisters. ABCI family, I challenge you. Hallelujah. Huwag kang manghinayang na magbigay ng seed mo, ng tanim mo, ng tithes and offering mo. Hallelujah. Bakit? Ito yung taon ng pag-ani. Don't give up. Ito yung taon ng pag-ani. Ito yung taon na inalalat, makikita ng Diyos. Suddenly, mare-recognize yung mga tanim mo, mare-recognize yung mga ginawa mo, mare-recognize at meron kang harvest doon. Oh, Rabasakayara Kande. Oh, Rabasandayara Kande Yaraka. Yes, Lord. 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 It's harvest time, oh God. It's harvest time, oh Lord. It's harvest time. Harvest of promotion, harvest of increase. Hallelujah. Sorpresa po ang agawin mo ngayong week na ito, Panginoon. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Pasalamatan mo si Lord. Sige. Hallelujah. Hallelujah. Sige, 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 sige. Pati yung mga nasa online. Come on, come on, come on, come on. Come on, come on, come on. Hallelujah. Sa Sunday, ilan ang magpapatotoo sa Sunday? Hallelujah. Thank you, Lord. May mga transactions na mangyayari. May hallelujah. Harvest time, Lord. Harvest time, oh God. Harvest time, oh Lord. Harvest time. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God. Bless the name of the Lord. Salamat po, Panginoon. Bless ABCI family. Pinuputol ko ang sumpa ng kahirapan sa ABCI family sa pangalan ni Jesus. Sumpa ng kakulangan, kasalatan in the name of Jesus. Sumpa ng sakit karamdaman, sinisira ko, pinuputol in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. I declare abundance. I declare prosperity. I declare miracle. I declare healing. I declare miracle of healing in the name of Jesus. Miracle of provision, oh Lord God. Hallelujah. I declare harvest time. Ang taong ito ay taon ng pag-ani. Panginoon, harvest time. Yung mga hindi kami umani ng mga nakaraan na ginawa namin, ngayong taong ito, aani kami, Panginoon. Ngayong taong ito, Panginoon, hallelujah, lalago kami, Panginoon. Ang bawat isa ay magiging involved sa vision, Lord God. At aani ang bawat isa. Hindi mahihiyang mag-share. Hindi mahihiyang abutin, hindi matatakot na abutin ang kanyang asawa, abutin ang kanyang anak, abutin ang kanyang mga kapatid, abutin ang kamag-anak, abutin ang katrabaho, abutin ang kaklase, abutin ang mga kakilala at kaibigan. In the name of Jesus. And Lord, i-reward mo, Panginoon, ang mga matatapang na mag-share ng iyong salita. Matatapang, Panginoon, na tindigan ng katotohanan. Matatapang na haaktuhan ang pananampalataya. At matatapang na ibigay yung nararapat, Panginoon. At sila'y pag-aanihin mo at pagpapalain mo, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Come on, pasalamatan mo ang Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, God. Pati yung mga nasa online, come on. Hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Bless the name of the Lord. Salamat po, Diyos. Dinadakila ka namin. Expectant po kami sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. God bless everyone. Take your seats.